Para sa isang taong lumaking kulang sa pagmamahal, normal lang na uhaw ito sa pagmamahal. Para naman sa taong inapi ng ibang tao, normal lang na hirap itong magtiwala. Magandang oras mga kahugot, ako ang inyong Kuya Bono at narito ang kwento ng buhay at pag-ibig ng kahugot nating si Wilma ng South Korea. Mula sa DKB, Dear Kuya Bono, ng Bono's Love Tube, the Kahugot YouTube channel. Dear Kuya Bono, a blessed greetings to you and to all subscribers of Bono's Love Tube. Ako po si Wilma. Tunay kong pangalan ito, bigay ni Tita Trudis na kaibigan ni Mama. Siya kasi ang kasama ni Mama noong isilang ako sa ospital at halatang hindi ready si Mama sa pagdating ko sa mundo at wala siyang naihanda na pangalan para sa akin. Hindi ako gusto ni Mama, Kuya Bono. Bunga daw kasi ako ng panghahalay sa kanya. Kinamumuhian niya ang aking ama, kung sino man siya. Kinamumuhian niya ang pangyayaring yon noong siya ay mapagsamantalahan. At ako ay nadamay sa kanyang muhi at galit dahil ako nga po ang bunga ng pangyayaring yon. Ayon kay Tita Trudis, 2 buwan lang ako nung iniwan ako ni Mama sa kanya. Nagtungo siya ng Maynila upang magtrabaho. Nangako daw siyang magpapadala siya ng pera buwan-buwan upang ipasustento sa akin. Kaya lumaki ako sa poder ni Tita Trudis na hindi namin kamag-anak. Kaibigan lang siya ni Mama. Kabit lang si Tita Trudis pero nagkaroon pa siya ng 3 anak sa iba't ibang lalaki. Maliit ang kanyang bahay sa mala-squatter na lugar sa Tugigaraw. Kasabay ko si Myra sa paglaki. Anak siya ni Tita Trudis. May kapansanan si Myra. Mayroon siyang Down syndrome at dahil dito ay hindi ako naalagaan ni Tita Trudis. Napabayaan ako. Kitang-kita sa binti ko noon ang kapabayaan ni Tita Trudis. Tad-tad sa peklat ang binti at hita ko noon, Kuya Bono, maging sa puwet meron. Nagkagalis daw ako noon at iyon ang dahilan kung bakit napakarami kong peklat. Ang mga peklat na iyon ay naging dahilan upang lalo pa akong magkaroon ng mababang pagtingin sa sarili ko. Tampulan ako ng tukso nung elementary ako. Alkansya ang tawag sa akin ng mga bata. Ang dami ko raw kasing barya. Pero kahit puro peklat ako noon, Kuya Bono, ay muntikan pa akong maghahasa ng isang matandang lasing. Buti na lang at may taong dumating at inakay ako pa uwi sa bahay ni Tita Trudis. Liban dito ay dumanas ako ng pang-aapi sa mga kapwa ko bata. Gusto kong maglaro sa labas noon pero kaagad din akong uuwi ng bahay nang umiiyak dahil sinaktan ako ng ibang bata. At nakasanayan nilang gawin yon dahil wala namang nagagalit kapag inaapi ako. Hindi naman makalabas ng bahay si Tita Trudis para ako'y ipagtanggol dahil hindi niya maiwanan si Myra. Kaya ang kabataan ko, Kuya Bono, ay punong-puno ng masasakit na alaala. Ipinamigay ako ni Tita Trudis noong bago ako mag-grade 6
Pero 13 anyos na ako noon, Kuya Bono. Isang taon kasi akong nahinto noong elementary ako. Kina Ma'am Ludi ako napunta. May kaya sa buhay si Ma'am Ludi dahil nasa abroad ang asawa niya at mayroon pa siyang malaking sari-sari store. Ang mga anak niyang sina Lovely at Ate Luella ay mga consistent honor students sa private school, kaya't wala silang ginawa kundi mag-aral. Hindi sila gumagawa ng mga gawaing bahay. May katulong naman kasi sila, si Ate Inday noon, pero kailangan pa daw nila ng isang makakasama, kaya naman ako kinuha. Malayong mas masaya kina Ma'am Ludi kaysa sa poder ni Tita Trudis. Masarap kasi ang pagkain kina Ma'am Ludi at isa pa ay mabait siya pati ang mga anak niyang sina Lovely at Ate Luella. Na magaganda na, matatalino na, mababait pa. Alam mo Kuya Bono kung sino ang mataray sa pamamahay nila noon? Si Ate Inday, nakatulong lang din nila. Nakaranas din ako ng 3 beses na pagmamalupit mula kay Ate Inday noon, Kuya Bono. Liban pa sa mga masasakit na salita ay 3 beses niya akong napagbuhatan ng kamay. Kaya lang, yung pangatlong pagtatangka niyang saktan ako, ay nakita siya ni Ma'am Ludi at iyon ang dahilan kung bakit siya pinalayas. Makatao at makadiyos kasi si Ma'am Ludi at ayaw niyang may naaapi lalo na daw sa pamamahay niya. Kumuha ng ibang katulong si Ma'am Ludi noon kasi hindi ko pa daw kaya ang mga ibang gawain sa bahay. Si Ate Sandra na taga dun din lang sa baryo ang kinuha niya. Medyo okay naman si Ate Sandra kaya lang dalaga at medyo makiri kaya hindi gaano maayos ang trabaho niya. Madalas napapabayaan niya yung iba at yung iba naman matagal na matapos kasi kapag wala si Ma'am Ludi ay nakikipagkita pa siya sa boyfriend niya. Madalas kasi ay sa tindahan ako nakatoka, Kuya Bono. Pinagkatiwalaan talaga ako ni Ma'am Ludi na tumao sa tindahan kaya't inalagaan ko ang kanyang tiwala. Noong enrollment na ng high school ay sinamahan pa ako ni Ma'am Ludi sa school. Pagkatapos kong ma-enroll ay isinama niya ako sa mall at pinamili niya ako ng mga gamit sa eskwela. Nakakamiss namang mag-shopping ng mga school supplies, ano? Alam mo kasi Wilma, ayaw na ng mga anak ko na ako ang namimili ng mga gamit nila. Gusto nila sila na. Pangit daw akong pumili. Kaya ikaw magsalita ka, ano? Baka mamaya hindi mo rin gusto ang pagpili ko. Sabihin mo lang. Ay, wala pong pangit para sa akin, ma'am. Basta po nagagamit, okay na po sa akin. Okay, sige. Kaya ano ba bang kailangan mo? Ito kompleto ng school supplies mo, may bag ka na, may sapatos na rin pang uniform at pang PE. O ano bang kulang? Ma'am, nakakayaman pong humiling pero pwede po bang ibili niyo ako ng medyas? Yung mahaba po, yung hanggang tuhod. Nakita kong biglang nalungkot ang mukha ni Ma'am Ludi noong narinig niya ang sinabi ko. Wilma, huwag kang mag-alala. Gagamutin natin ang mga peklat mo. Disiplina lang ang kailangan, tsaka kalamansi, patatas, o aloe vera. Mawawala din yung mga yan. Totoo po ba? Oo. Magtiwala ka lang, okay? Okay po. Sinabi rin sa akin Ma'am Ludi na matagal daw bago mabura ang peklat. Taon-taon daw ang bibilangin pero kung gagawin ko daw araw-araw ang mga rehimen habang mura pa ang balat ko ay malaki daw ang tsansa na mawala ang mga ito.
Sa umaga, Kuya Bono, ay kinakaskas ko ang peklat ko ng slice ng patatas. Sa gabi naman, 30 minutes bago maligo, kalamansi naman ang kinakaskas ko. Kaya lang habang hindi pa magaling ang mga peklat ko noon ay naging sikat ako sa school dahil sa pagsusuot ng hanggang tuhod na medyas. Isa sa mga payo ni Ma'am Ludi ay ang mag-aral ako mabuti, Kuya Bono. Nakikinig naman ako mabuti sa mga teachers namin kaya lang takot na takot ako matawag kapag recitation. Pakiramdam ko ay bibitayin ako kapag ganong natatawag ang pangalan ko. Ang totoo, takot ako sa school, Kuya Bono. Kung pwede lang sanang hindi mag-aral ay hindi na sana ako nag-enroll pa. Takot ako sa maraming tao na parang huhusga lang sa pagkatao ko. Pero dahil kailangan ko mag-aral ay napilitan ako. Pero alam ng Diyos kung gaanong lakas ng loob ang iniipon ko sa tuwing papasok ako ng eskwela. Ang bagay na ito ay napansin pala ni Ate Luella. Isang gabi ay kinausap nila ako. Galing ako sa school nyo kanina, Wilma. Nag-interview kasi kami ng mga teachers para sa research namin. Nakita kita. Actually, pinanood kita. Bakit mag-isa ka lang? Ba't wala kang kasama? At bakit lagi kang nakayuko kahit naglalakad ka? Hindi ko nasagot ang tila nag-aalalang tanong ni Ate Luella. Sagutin mo ako, Wilma. Wala lang po, Ate Luella. Nakasanayan ko lang yon. Masaya ka ba sa school? Hindi po. Bakit? Kasi po, natatakot po ako na anumang oras may magtitrip sa akin, pagtatawanan ako o kaya sasaktan ako. Matapos kong sabihin ng mga salitang iyon ay nakita kong nahulog ang mga luha ni Ate Luella. Dahil dun ay napaluhan na rin ako. Bachelor of Science in Psychology ang kurso ni Ate Luella noon, Kuya Bono, kaya sensitibo siya sa kilos ng tao sa paligid niya. At hindi nakapagtatakang napansin din nga niya ako ang mga kinikilos ko. Noon pa lang ay pinagsabihan niya na ako. Wilma, wala kang dapat ikatakot lalo na ngayon nandito ka sa poder namin. Hindi ka namin pababayaan. Alisin mo sa isip mo yung takot at sobrang hiya. Mabuhay ka ng normal gaya ng iba. Makipagkaibigan ka. Itaas mo ang tingin mo sa sarili mo. Magkaroon ka ng tiwala sa kakayahan mo. Pinilit kong sundin ang payo ni Ate Luella noon, Kuya Bono. Nakipagkaibigan nga ako kay Lolita na nakagaya ko ding simple at mahiyain. Mahirap lang din kasi sila. Kagaya ko, madalang ding magsalita si Lolita. Mula noon ay may nakakasama na ako lagi sa eskwela. Nakaramdam nga ako ng konting kagaanan sa buhay ko noon. Hindi na rin ako sobrang mahiyain. At nagkaroon na rin ako ng ganang pumasok sa school lagi nang walang takot at pag-aalinlangan noong magka-crush ako sa kaklase namin na si Carlo Robles. Siya ang lagi naming kwentuhan ni Lolita. May crush din si Lolita noon pero taga-kabilang section siya. Third year high school na kami noon, Kuya Bono. Isang araw kapapasok ko pa lang ng classroom ay napansin kong paupong nagtatago si Carlo sa likod ng pinto. Napangiti pa ako dahil sa itsura niyang patalongkong pag-upo. Kaya lang huli na noong mapagtanto ko ang kanyang gagawin sa akin. Bigla niyang ibinaba ang medyas ko dahilan para makita ng buong classroom ang mga peklat ko sa binte. Tumawa ng malakas si Carlo. Napakalutong ng halakak niya na sinabayan naman ng ilan pa naming kaklase. Agad ko ding itinaas ang medyas ko noon tsaka ako patakbong umupo sa tabi ni Lolita. Tsaka ako sinubsob ang mukha ko sa balikat niya at tsaka ako umiyak.
Maya-maya biglang tumayo si Lolita. Bit-bit ang kanyang bag tsaka mabilis na lumapit kay Carlo. Tsaka niya ito pinaghahampas ng bag niya. Bastos ka? Wala kang galang sa babae, demonyo ka. Hindi ka naturuan ng asal ng nanay mo. Ganito ang galit na pasigaw na sinabi ni Lolita kay Carlo. Bagay na hindi ko inaasahang magagawa pala ni Lolita. Dahil sa nangyaring yun, Kuya Bono, ay nawalan na naman ako ng ganang pumasok ng eskwela. 3 araw akong umabsent noon pero inilihim ko kina Ma'am Ludi ang totoong dahilan dahil kapag sinabi ko ang totoo, alam kong susugod sila sa school at irereklamo nila si Carlo. Sobrang disappointed ako kay Carlo noon, Kuya Bono. Kaagad nabura yung lihim kong paghanga sa kanya. Pero napakasakit noon kasi parang ipinamukha sa akin ang pangyayaring yun na wala akong karapatang magkagusto sa lalaki kasi hindi rin naman ako magugustuhan. Sa katunayan, babastusin lang ako at pagtatawanan. Noong magtapos ako ng high school, Kuya Bono, ay may malaking sorpresa sa akin. Biglang lumitaw si Mama at ikinatuwa ko ng sobra ang pagbabago niya. Mula nung maliit ako, 5 beses lang siya nagpakita sa amin noon ni Tita Trudis, pero mabigat ang loob niya sa akin. Minumura niya ako kahit wala akong ginagawang masama. Paglalapitan ko siya ay tila ako aso na bubugawin niya palayo. Ayaw niya akong hawakan man lang. Pero nung 17 years old na ako at gagraduate na ng high school, ay dumating siya sa bahay ni Ma'am Ludi. Humingi pa nga siya ng dispensa sa akin noon dahil daw hindi niya nagampanan ng maayos ang tungkulin niya sa akin. Siya ang kasama ko noon sa aking graduation. Napansin ko noon, Kuya Bono, ang sarili ko sa salamin nung bago kami magtungo ng school para sa graduation ceremony. Minake-upan ako ni Lovely. Ang ganda mo, Wilma. Kamukha mo yung mama mo. Nakangiting sabi ni Lovely noon. Sa totoo lang, Kuya Bono, maganda talaga si Mama. Maputi pa at hindi tumaba kahit noong magkaedad na. Kaya naman kay dali niya makahanap ng lalaking bubuhay sa kanya. 2 lang ang komento ng mga taong kakilala namin noong makita nilang magkasama kami ni Mama. Para kayong pinagbiyak na bunga, yung iba naman, para lang kayong magkapatid ah. Umalis din si Mama nang matapos ang binyag ng bunsong anak ni Tita Trudis. Yun lang talaga ang dahilan kung bakit siya napauwi noon. Nataon lang na graduation ko noon, Kuya Bono, kaya't sinamahan na rin niya ako. Wala naman kaming communication ni Mama kaya alam ko na hindi dahil sa graduation ko kaya siya umuwi. Nung sumapit ang bakasyon, Kuya Bono, ay nakilala ko si Oscar. Isa siyang dayo na kasama ng kontraktor na gumagawa ng tulay. Sa tindahan ni Ma'am Ludi sila madalas bumili dahil yon ang tindahan na pinakamalapit sa barracks nila. Gwapo si Oscar, Kuya Bono, at matamis ngumiti. Hindi ko na iwasang mahulog ang loob ko sa kanya kahit noong hindi pa siya nanliligaw. Kaya noong manligaw siya ay hindi ko nagawang patagalin. 1 buwan lang, sinagot ko na siya.
Total ay 18 na ako noon at mahal ko na si Oscar kaya't tinanggap ko ang pag-ibig niya. Pinapautang ko pa madalas noon kasi nagbabayad naman siya kapag araw ng sweldo nila. Kaya lang bigla siyang nawala. Bigla daw umayaw sa trabaho at umuwi na sa kanila sa Pampanga. Iniwan niya ako ng walang paalam. Iniwan din niya ang utang niya sa tindahan na mahigit 1,000. At mula noon ay nawalan na rin kami ng communication. For the first time noon, Kuya Bono, ay nakarinig ako ng salita mula kay Ma'am Ludi. Masakit pala mapagalitan kapag madalang magalit ang taong magagalit sa'yo. Hiyang-hiya ako noon, Kuya Bono. Umiyak na lang ako noon, hindi lang dahil sa paggalit sa akin ni Ma'am Ludi, kundi dahil siyempre sa pag-iwan sa akin ng lalaking una kong minahal at pinagkatiwalaan. Nung sumapit ang enrollment ay in-enroll ako ni Ma'am Ludi sa CSU. Kumuha ako ng kursong Business Administration. Noon, Kuya Bono, ay medyo nagkakaroon na ako ng konting self-confidence. Konti na lang at mabubura na kasi ng tuluyan ang mga peklat ko. Sa pamamagitan ng pagsuot ng stockings ay hindi nagaanong halata ang peklat ko kung hindi mo talaga tititigang mabuti. Hindi mahahalata. Talagang malapit na silang pumantay sa kulay ng kutis ko noon. Salamat yun kay Ma'am Ludi na siyang nagturo sa akin at nagpapaalala pa nga madalas kapag nakakalimutan kong magkuskus ng patatas o kalamansi na sinimulan ko noong bago pa ako mag-high school. Sa CSU ay naging ka-close ko sina Kyla, Beth at Ramon. Si Ramon ay bakla, Kuya Bono, pero mas maarte pa sa aming 3 tunay na babae. Siya yung laging matte finish ang mukha dahil mayat maya nagpupolbo. Si Ramon din ang nagsabi sa akin isang araw na may kaklase daw kaming nagkakagusto sa akin. Sino? Tanong ko noon sa kanya. Ayaw magpakilala eh. Baka daw mausog. Mausog? Wala akong usog. Yung plano niyang ligawan ka, baka daw mausog. Mabulilyaso, ganun. Ganito na lang ang naging reaction ko dahil sa totoo lang ay wala pa akong ganang magmahal ulit noon, Kuya Bono. Sariwa pa kasi noon ang sugat na iniwan ni Oscar sa puso ko. At takot na takot pa ako noon na muling magtiwala ulit sa isang lalaki. Kaya lang hindi ko na rin naiwasan si Rocky noong tahasan na siyang magpakilala sa akin kasabay ng isang bouquet of red roses noong sumapit ang Valentine's Day. Guwapo si Rocky, Kuya Bono. Moreno, matangkad at varsity player ng basketball kahit first year pa lang kami noon. Pinatagal ko naman ang panliligaw niya ng 2 buwan. Bakasyon na noong sagutin ko siya pero sa text lang kami nakakapag-usap noon. Hindi siya pwedeng mag-text na siya ang mauuna kasi ang gamit ko lang sa pan-text noon ay ang cellphone na pang-load sa tindahan ni Ma'am Lodi. Once na nagpaalam na ako sa kanya ay hindi na siya pwedeng mag-text. Ako lagi dapat ang mauuna. Wala pa kasi akong sariling cellphone noon. Noong muling sumapit ang pasukan, second year college na kami at 19 na ako, noon kami naging malayang magkita at magsama ni Rocky. Siya ang first kiss ko, Kuya Bono. Nasa boarding house ni Ramon kami noong mahalikan niya ako sa labi. Hindi ko makakalimutan yun, Kuya Bono, ang aking unang halik. Kaya lang mula noon ay naging mapusok si Rocky.
Totoo pala na kapag ipinagkaloob mo ang mga labi mo, sa susunod ay mas higit na ang hahangarin nila. Gusto na niyang kunin noon ang pagkababae ko, bagay na mariin ko namang ipinagdamot sa kanya, na siya yatang dahilan ng kanyang unti-unting paglayo sa akin. Hanggang sa malaman ko na lang na mayroon na siyang iba, si Carla, na isang accountancy student. Maganda si Carla, Kuya Bono, at maporma. Mukha ding modernang babae siya, kaya no match talaga ako sa kanya. Masakit man, Kuya Bono, pero tinanggap ko na lang. Sinabi pa nga ni Kyla, mabuti daw at maaga ko siyang nakilala sa totoong hangarin niya sa akin. Baka daw kasi kapag nakuha niya ang gusto niya, iiwan na lang ako ng basta-basta. Don't be sad, girl. Be proud instead, kasi hindi ka naisahan ng gunggong na yon. Kaya mo pa rin magtaas ng noo sa kanya dahil hindi ka niya nakuha. Noong third year ako, Kuya Bono, ay 20 years old na ako. Kaklase ko pa rin noon sina Kyla at Ramon. Si Beth ay nag-asawa na kasi nabuntis ng nobyo niya. Dumalo kami nung kasal ni Beth at doon ko nakilala si Frederick, na kasama ng pastor na nagkasal kina Beth at Orlando. Pogi si Frederick, Kuya Bono, baby face na mukhang gagalangin dahil nakasalamin siya at lagi nakasuot ng polo o t-shirt na may kwelyo. Siya naman ang unang lumapit sa amin noon at nakipagkwentuhan. Noong paalis na sila ay hindi niya nakalimutang kunin ang cellphone number ko. May cellphone na ako noon, Kuya Bono, bigay ni Ma'am Ludi. Basic phone lang yon at kaya niya ako binigyan ng CP dahil may mga pinabibili niya sa akin kapag uuwi na ako ng bahay sa hapon. Naging sakitin kasi noon si Ma'am Ludi kaya't hindi na siya kasing energetic dati na anumang oras ay mamamalengke o mag-grocery. Nagkaroon siya ng hypertension at diabetes. Hindi kasi niya nabantayan ang paglobo ng katawan niya. Talagang tumaba noon si Ma'am Ludi. So sa cellphone o sa text at tawag ng ligaw si Frederick. Sa totoo lang, kumpara kina Oscar at Rocky, mas pinagkakatiwalaan ko si Frederick. Malayo. Maka-Diyos siya, palasimba, paladasal. Pero kahit buong-buo ng tiwala ko noon kay Frederick ay pinatagal ko ang panliligaw niya. Matanda siya sa akin ng 2 taon, Kuya Bono, kaya't perfect talaga kami. Nag-aaral siya noon sa pagpapastor dahil yun daw ang pangarap niya at gusto niyang gawin habang buhay, ang maging alagad ng Diyos. Bilang respeto ko kay Frederick ay umanib din ako sa kanilang relihiyon, Kuya Bono, at dahil doon ay naging magkapareho na kami ni Beth ng sambahan. Noon ako napalapit sa Diyos, Kuya Bono, at napakalaki ng naitulong ng aking pananampalataya para sa pagbabago ko ng pananaw sa buhay. Napagtanto ko na wala akong dapat ikatakot o ikahiya dahil libakin man ako ng aking kapwa ay nariyan naman ang Diyos na nagmamahal sa akin. At ang mga nanlilibak at humuhusga ay nagkakasala sa Diyos at sila ay ibababa, samantalang ang mga inaapi ay tinataas ng Diyos. Pagkatapos ng mahigit 4 na buwan ay sinagot ko si Frederick, Kuya Bono. Sa isang fast food yun nangyari. Hinawakan lang niya noon ang palad ko at matama siyang tumitig sa mga mata ko. Tsaka siya nakangiting nagtanong, "So, desidido ko nang maging asawa ng isang pastor? Kung doon tayo dadalhin ng tadhana, edi why not?" Sagot ko. "Mahal na mahal kita, Wilma. Mahal na mahal din kita, Frederick."
Sumapit ulit ang bakasyon, Kuya Bono. Muli ay nanatili ako sa bahay ni Ma'am Ludi at ako nga ang tatao lagi sa kanyang tindahan na noon ay lalo pang lumago. Halos kumpleto na kami ng paninda noon, pati gasol at gasolina ay nagtitinda na rin kami. Noon naman dumating si Sir Frank, ang asawa ni Ma'am Ludi na kay tagal na nagtrabaho sa Saudi Arabia bilang mechanical engineer. Umuwi na siya for good kasi nasa retiring age na din siya. Kay gaan agad ng loob ko kay Sir Frank, Kuya Bono, dahil alam kong gaya ng asawa at mga anak niya ay mabait din siya. Yun ang akala ko. Pero nagkamali ako. May isang hapon, 2 linggo pa lang mula nung dumating siya, nasa kusina ako. Naghuhugas ng plato sa lababo. Bigla niya akong niyakap sa likod ko. Nagulat ako, lalo na noong isubsob niya ang mukha niya sa leeg ko. Umalagwa ako, Kuya Bono, at tatakbo sana ako pabalik ng tindahan, ngunit hinila niya ang kamay ko. Wilma, makinig ka. Hinihingal na sabi niya. 2 lang pagpipilian mo. Pumayag ka sa gusto kong mangyari o lumayas ka sa bahay na to. Inigkas ko ang kamay ko para makawala ako sa pagkakahawak niya at saka ako tumakbo sa tindahan at inilak ko ang pinto. Lubha akong nalito at natakot noon, Kuya Bono. Naguluhan ang isip ko. Tinawagan ko si Frederick at sinabi kong sunduin niya ako. Dumating naman si Frederick. Nung paalis na kami ay nakasulubong namin si Ma'am Ludi. Nakita nila akong nakaangkas sa motor ni Frederick. Maya-maya pa'y tumawag sa akin si Ma'am Ludi. Saan ba kayo pupunta? Ba't mo iniwan ang tindahan? Hindi naman marunong magtinda ang Sir Frank mo. Sorry po, ma'am. Emergency lang po. Emergency? Ano bang nangyari, Wilma? Mamaya ako na lang po ipapaliwanag, ma'am. Pasensya na po kayo. Dinala ako ni Frederick sa bahay nila. Sa kwarto niya kami nag-usap. Noon ko ikinuwento ang buong pangyayari, yung ginawa ni Sir Frank. Nakatitig lang siya sa akin noon habang ako'y maluha-luha sa pagkukwento. Maya-maya pa'y nagsalita si Frederick. Sure ka ba na walang nangyari sa inyo ni Sir Frank mo? Napamaang ako sa tanong ni Frederick. Siyempre, wala. Ano ko ba naman, Frederick? Lalaki din ako, Wilma. Hindi mo maiaalis sa akin ng magduda. Nakabaon ka sa utang na loob sa pamilyang yun, kaya't paano ka makakatanggi sa gusto ng Sir Frank mo? Frederick, wala kang tiwala sa akin. Hindi ako nagsisinungaling. Walang nangyari sa amin ni Sir Frank. Patunayan mo, Wilma. Patunayan? Paano? Isang malisyosong titig ang ipinukol sa akin ni Frederick. Napaatras ako ng bahagya sa kanya. Oh, ayaw mo, di ba? Kasi ayaw mong malaman ko ang totoo. Frederick, mali ba ang pagkakakilala ko sa'yo? Mahal kita, Wilma. Kung ano man ang mangyari sa atin ngayon, paninindigan kita. Mahirap lang kasi sa part ko na nagdududa ako. At hindi mo may iaalis sa akin yun kasi lalaki ako. Alam ko ang galawan ng mga lalaking tulad ko. Sige. Papayag na ako. Patutunayan ko sa iyo na malinis pa ako. Pagkasabi ko noon, Kuya Bono, ay hinubad ko ang blouse ko. Nakita kong nanlaki ang mga mata ni Frederick noon. Yung mukha niyang dating maamo, sa paningin ko noon ay tila nasaniban ng dyablo. Maya-maya pa'y lumapit sa akin at niyapos niya ako, hinagkan sa lieg, sa pisngi, sa mga labi ko.
habang ang mga kamay niya ay gumapang papunta sa aking dibdib. Noon ko na siya naitulak. Mabilis kong pinulot ang blouse at bag ko. At habang mabilis ang lakad ko palabas ng silid niya, ay binubutonis ko ang damit ko. At sa isip ko noon, wala siyang pinag-iba kina Oscar at Rocky. Mga magsasamantala lamang sa kahinaan ko. Nasa bahay ni na Beth ako nung tumawag si Frederick. Nagsusumamo, nagmamakaawa, patawarin ko na daw siya. Napatawad na kita, Frederick, pero nawala yung pagmamahal at paggalang ko sa'yo. Kalimutan mo na ako. Kasama ko sina Ramon at Kyla nung magpunta kami sa bahay ni Ma'am Ludi kinabukasan. Wala noon si Sir Frank. Silang mag-iina lang noon at ang boyfriend ni Ate Luella ang naroon. Umiiyak ako nang magpaalam ako kay Ma'am Ludi. Nagtataka siya kung bakit bigla-bigla akong aalis. Hindi ka pa nga tapos sa pag-aaral mo, Wilma. Pagtatapusin pa sana kita. Parang maiiyak na sabi ni Ma'am Ludi. Sorry po, ma'am. Kailangan ko lang po talagang umalis. Bakit nga? Sabihin mo sa akin. Mag-aasawa ka na ba? Sasama ka na ba kay Pastor? Hindi po. Wala na po kami ni Frederick. Excuse me lang po. Paalam ko tsaka ko tinungo ang tulugan ko at nag-impake ako. Noong mapuno ko ang bag ko ng mga mahalaga kong gamit ay binitbit ko yon, pero sa salas ay naroon pa rin ang naguguluhang si Ma'am Ludi at ang nagtatakang si Ate Luella. Noon ay tumayo pa si Ate Luella at nilapitan ako. Hinawakan niya ako sa kamay. Wilma, pwede kang magsabi sa akin. Alam kong labag sa loob mo tong ginagawa mo. Banaag sa mga mata ni Ate Luella ang pag-aalala nung sabihin niya ito. Ate Luella, Ma'am Ludi, hindi ko pa alam kung paano magpapasalamat sa inyo.
Nakitira ako kina Beth, Kuya Bono. Kahit papaano ay nakakatulong ako sa kanya dahil malaki na noon ang tiyan niya at hindi na madali para sa kanya ang magtrabaho. Nag-apply din ako ng trabaho at natanggap ako sa isang burger stand na nasa gilid lang ng daan. Na-assign akong panggabi dahil 24 hours ang burger stand na yon. Sa araw ay ginagawa ko lahat ng trabaho sa bahay ni Beth bago ako matulog. Kinailangan kong mag-ipon noon, Kuya Bono, dahil sarili ko na lang ang aasahan ko sa pagpapaaral sa sarili ko. Graduating na ako noon sa pasukan, sayang naman kung titigil pa ako. Hindi ko maisip kung paano pero bahala na, basta desidido ako noon na magtapos sa kahit anong paraang alam ko. Noong nasa burger stand na ako nagtatrabaho ay ang daming nagtangkang manligaw sa akin. Pero wala na. Wala na akong tiwala sa mga lalaki noon. Pakiramdam ko noon ay patay na ang puso ko dahil sa sunod-sunod na pagkaunsyami sa mga lalaking pinagkatiwalaan ko. Sabi ko noon, sarili ko na lang ang mamahalin ko. Kaya lahat ng lalaki nagpakita ng interes sa akin ay hindi ko na pinansin. Kahit maganda ang approach at mabait ang dating, tinatabangan ko ang pakita ko para mawalan na rin sila ng gana sa akin. At kapag ganong paprangkahin ako at magpapaalam na manligaw, agad kong binabara. Wala pa akong balak magpaligaw. Ibaling mo na lang yan sa iba. Kaya lang isang hapon, nag-aabang ako ng tricycle papasok sa trabaho nang may tumigil na motorsiklo sa tapat ko. Isang lalaking may edad na ang nakangiting nagtanong ng, "Miss, pwede bang magtanong?" "Ano po yun?" "Anong pangalan mo?" Napakunot noo ako at sinabing, "Ano po ba yung tatanong niyo, sir?" "Yun nga yung tanong ko, anong pangalan mo?" Noon ay napangiti ako kasi kay tamis din ang ngiti niya sa akin. "Wilma po." "Bakit po?" "Hi Wilma, ako nga pala si Jacob." Nakangiti pa rin niyang sabi sabay lahad ng palad niya. Ayaw ko siyang mapahiya kaya't nakipag-shake hands na rin ako kahit diskumpiyado ako dahil pangalan pa lang ay parang hindi na totoo. Tansya ko sa edad niya noon ay mahigit 50 na siya tapos ang pangalan, Jacob. "Ihatid na kita." Nakangiti pang sabi niya. "Ay, wag na po. Hindi ako aalis dito hanggat hindi ka umaangkas sa motor ko." "Wag na po, nakakahiya po eh." "Nahihiya ka na nakaangkas ka sa gwapong matanda?" "Hindi po sa ganon." "O, angkas na. Makakatapid ka pa sa pamasahe." Dahil parang hindi ko siya mapasuko noon, Kuya Bono, ay umangkas na nga ako. Nagtaka lang ako kasi parang alam na alam niya kung saan ako papasok. At nagtaka nga ako noong ibaba niya ako sa harapan mismo ng burger stand kung saan ako nagtatrabaho. Nag-endorse lang sa akin ang pinalitan ko pero napansin ko si Jacob na umupo sa isang stool at matamang nakatingin sa akin. Noong makaalis ang karelyebo ko ay hinarap ko ulit si Jacob. "Stalker po ba kita?" Tanong kong nakangiti. Hindi siya sumagot, sa halip ay binuksan niya ang sling bag niya at pagkatapos ay inilatag niya sa harap ko ang kanyang passport, NBI, police clearance at driver's license. "Bakit po yung mga yan?" "Picturean mo para magkaroon ka ng tiwala sa akin." "Oo, stalker mo ako siguro pero ako yung stalker na may mabuting hangarin. Dipindot lang po ang cellphone ko eh. Tsaka, alam po ba ng misis nyo yung ginagawa nyo?" "Ewan, siguro. Pero I'm sure okay lang sa kanya." "Hindi pa siguro okay sa kanya, sir. Tingin ko po pag nalaman niyang may dalaga kang hinatid ngayon, pag uwi niyo po, pasasalubungan kayo ng lumilipad na pinggan." "Wala na siya sa bahay ko eh. Nasa bahay na siya ni Lord.
Po, matagal na akong biyudo. 21 years na akong binata ulit eh. Ganun po ba? Sorry po, hindi ko po alam. Namatay siya nung pinanganak niya yung nag-iisang anak namin. Sayang naman po pala. Pasensya na po kayo, sir. Nawala tuloy yung matamis niyong smile kanina. Sabi ko pero napaka-automatic nagpagngiti ulit niya pero sinobrahan niya ang smile niya kaya't naging comedy ang itsura niya. Napatawa niya ako. Nakangiti pa rin ako nung tanungin ko siya. Jacob po ba talaga ang pangalan niyo? Oo. Bakit may angal ka? Wala naman po. Jacobo. Yun ang real first name ko. Jacobo. Pero hindi ka naman siguro lalagnatin pag tinawag mo akong Jacob, di ba? Hindi naman po. Nakatawang sabi ko. Good. Sagot niya sabay tayo. Pero, iwanan muna kita ha. Magluluto pa ako eh. Pero babalik ako mamaya. Sasamahan kitang magpuyat. Bago mag-alas 7 ng gabi ay bumalik si Jacob at may dalang pagkain na nakalagay sa lunchbox. Matikman mo man lang luto ko, sabi niya. Napatitig ako sa kanya noon. Nagtataka ang isip ko kaya lang bigla niyang dinampot ang kutsara at kumuha ng ulam, isinubo. Kumutsara din ng kanin, isinubo rin. Nginuya-nguya yun, tsaka bigla kunwari nangisay. Kunwari nakakain ng lason. Pero pagkuhan ay tumawa din. Kainin mo yan, Wilma. Walang lason yan at walang gayuma. Sige po, salamat. Sa totoo lang, Kuya Bono, ay nasanay na akong hindi kumain ng hapunan mula nung magtrabaho ko sa burger stand. Kapag nagutom ako ay kakain lang ako ng isang burger, tsaka magkakape at sapat na yon. Pero nung gabing yon ay kinain ko nga ang dala ni Jacob at ginanahan ako dahil masarap ang niluto niyang adobong baboy na may matamis. Pagkakain ko ay nagkwentuhan kami. Natitigil lang ang kwentuhan namin ni Jacob kapag may bibili. At alam mo Kuya Bono, ginabi-gabi niyang ginawa yon. Walang lagpas. Gabi-gabi ko siyang kasama sa burger stand. Old na noon at ako ay 21 naman. 33 years ang agwat namin. Pero sa totoo lang hindi ko iniintindi yun kasi mahal ko siya, bilang siya. Tanggap ko siya pero hindi niya ito alam. Hindi naman kasi siya nanligaw. Never niyang sinabi sa akin na may gusto siya sa akin o mahal niya na ako. Walang ganon. Kaya yung nararamdaman ko para sa kanya, sinarili ko lang din.
to? Ano mo to? Tanong ni Mama. Kaibigan, sa kanya ako nakatira. Nakangiting sagot ko kay Mama. Siya din ang nagpapaaral sa akin. Noon ay tumaray ang mukha ni Mama. Kunin mo ang mga damit mo, Wilma. Sumama ka sa akin sa Maynila. Po? Huwag ka na umangal pa. Mali itong ginagawa mong, Wilma. Kaya sumama ka sa akin sa Maynila. Wala akong nagawa, Kuya Bono, kundi ang sumama kay Mama. 3 buwan pa lang akong pumapasok noon sa first semester ng huling taon ko sa college, kaya't sinubukan kong ipaunawa yun kay Mama pero hindi niya ako pinakinggan. Mag-aaral daw ako sa Maynila. Magaspang ang pakita ni Mama kay Jacob. Sa sariling pamamahay ni Jacob ay pinagsalitaan niya ito ng masakit gaya ng, "Di ka ba nahihiya sa sarili mo? Napakabata nitong anak ko para sa'yo, oh. Ano bang motibo mo sa kanya, ha? Kung ano man yan, siguradong palyado yan, kaya lumugar ka sa tama, ano? Humanap ka na kagaya mong matanda. Huwag itong anak ko." Hiyang-hiya ako kay Jacob noon, Kuya Bono, at yun nga, wala na akong nagawa kundi ang sumama kay Mama kahit labag sa kalooban ko. Sa totoo lang, kay tagal kong hinintay yon, Kuya Bono, ang makasama ang nag-iisang taong kapamilya ko. Kaya nang pagdating namin sa Maynila ay parang gusto ko nang bumalik agad ng Cagayan. Malaki ang bahay ng asawa ni Mama pero ang dami niyang anak na maliliit pa at wala silang katulong at alam ko na agad kung ano ang magiging role ko sa pamamahay nila. Diniretsa ko si Mama noong unang umaga ko sa bahay niya. "Ano ba talaga, Ma, ang dahilan kung bakit mo ako kinuha? Para matulungan mo naman ako dito. Hindi kinakaya ng powers ko mga gawain dito. Pag-aalaga pala ng mga kapatid mo, hirap na ako. Maglaba ka man lang, maglinis ng bahay. Ako na magluluto." "Ma, nag-aaral ako sa Cagayan. Graduating na ako, tapos bigla mo akong gagawing katulong." "Bakit, Wilma? May angal ka? Baka isalaksak ko sa baga mo ang katotohanan ng 9 na buwan kitang dinala sa sinapupunan ko. At wala ka sana ngayon kung hindi kita inuluwan." Pinagbigyan ko naman si Mama ng 3 araw, Kuya Bono, na nagmistulang katulong ako sa pamamahay nila. Tinawagan ko si Jacob, sinabi kong sunduin niya ako. Gabi nung magkita kami ni Jacob sa SM San Lazaro. Hindi ko kabisado ang Maynila, Kuya Bono, dahil sa totoo lang, first time ko lang mapunta doon noon. Malapit lang kasi talaga ang bahay ni Mama sa SM na yon, kaya doon ko sinabing magkita kami ni Jacob. Hindi ako nagpaalam kay Mama. Sa bus ay kinausap ko si Jacob. Madalang ang sakay ng bus noon at nasa bandang likod kami. "Ano ba talaga ang intention mo sa akin, Jacob? Ano bang nararamdaman mo para sa akin?" Hindi siya sumagot. Sa halip ay sinulyapan lang niya ako. "Jacob, guguluhin ako tiyak ni Mama. Babalikan ako noon. Mahal kita, Wilma. Gusto ko tang maging asawa. Yun ang gusto ko, pero hindi kita pipilitin kung ayaw mo. Pakasalan mo ako, Jacob. Kahit sa huwes lang o sa mayor. Para hindi na ako mahabol ni Mama. Para hindi niya na ako makuha sa'yo." "Yun lang bang dahilan kung bakit gusto mong makasal sa akin, Wilma?" "Mahal din kita, Jacob. Actually, noon pa. Kaya lang, nakikiramdam lang ako sa'yo." Noon ay nakbayan niya ako, Kuya Bono, at bagyang kinabig palapit sa kanya para mahagkan niya ang gilid ng aking noo. "Salamat, Wilma. Masaya ako dahil humantong tayo sa ganito. Huwag kang mag-alala dahil hindi kita pababayaan. At lalo pa kitang mamahalin ngayong alam kong mahal mo din pala ako."
Napilitan akong muling magpakita kina Ma'am Ludi noong kailangan ko ng kanyang testimonya bilang guardian ko dahil hiningi ng office ng mayor na pahintulot mula sa magulang ko o guardian ko bago kami mapahintulutang makasal. Nalungkot ako sa nalaman ko kay Ma'am Ludi. Iniwan pala sila ni Sir Frank at sumama ito sa babaeng mas bata. Noon, Kuya Bono, ay nagawa kong ikwento sa kanila ang totoong dahilan kung bakit ako biglang umalis sa poder nila noon. Lalo pang nagngit-ngit si Ma'am Ludi noon sa asawa niya. Sa tulong ni Ma'am Ludi na karapat-dapat naman talagang maging guardian ko, ay nakasal nga kami ni Jacob sa mayor. Alam kong hindi magko-comment si Ma'am Ludi sa napangasawa ko kasi respetado silang tao. Naging mabuti pa nga ang pagturing nila kay Jacob. Bisita namin sila nung kasal namin. Nung sumapit ang Abril, Kuya Bono, ay graduate ako ng college. Gaya ni Upeng na nag-send din ng kwento dito sa DKB, I also graduated with a baby in my womb. Pero kay Upeng hindi pa noon halata ang tiyan niya. Ako, malaki na. Isang mahabang text message ang sinend ko noon kay Ma'am Ludi at Ate Luella nung mismong araw pagkatapos ko sa kolehiyo. Isang mahabang text message ang sinend ko noon kina Ma'am Ludi at Ate Luella noong mismong araw ng graduation ko sa college. Mensahe ng lubos na pasasalamat sa kanila. Dahil kung hindi dahil sa kanila, wala sana akong pinag-aralan ngayon. Malaki ang utang na loob ko sa kanila, Kuya Bono. Isinilang ko si Harem buwan ng June 2003. 22 years old ako noon at si Jacob naman ay 55. Noong binyag ni Harem ay dumating si Derek, ang nag-iisang anak ni Jacob sa kanyang nasirang asawa. At siya ay naglasing. Naglasing si Derek as in nagpakalunod sa alak. Noong tanungin siya ni Jacob kinaumagahan ay nagtapat siya ng kanyang problema. Naghiwalay daw sila ng kanyang asawa at dala ng babae ang dalawa nilang anak sa pag-alis nito papuntang Davao kung saan naghihintay ang kanyang dating kababatang biyudo na at mayaman. Bakit? Ba't ka iniwan? Tanong ni Jacob noon kay Derek. Hindi siya masaya sa akin. Gusto niya sa mayaman. Gusto niya ng maginhawang buhay na hindi ko kayang ibigay sa kanya. Okay lang yan. Huwag ka nang magmukmok. Tanggapin mo na lang ng buong puso. Magsikap ka, magpakabuti at mag-asawa ka ulit at maging maligaya. Tingnan mo ko, lolo na, pero nakadali pa ng bata. Sandaling tumira sa amin si Derek noon, Kuya Bono, pero halos gabi-gabing lasing. May isang gabing nakasalubong ko siya sa pasilyo ng mga kwarto. Masikip kasi ang pasilyo at hindi pwedeng hindi kami magkabangga. Tinitigan niya ako noon sabay haplos sa mukha ko. Ang ganda mo, sabi niya, pero mabilis kong tinabig ang kamay niya. Kinaumagahan ay hindi ko na siya nagisnan sa bahay. Umalis siya na hindi nagpapaalam. Taong 2015, 67 years old na si Jacob nung una siyang maitakbo sa ospital dahil sa pneumonia. After 6 days ay na-discharge naman siya, ngunit makaraan lang ng 2 linggo ay muli siyang inatake kaya't isinugod ko ulit sa ospital. Agad siyang dinala sa ICU pero ewan ko, Kuya Bono, parang iba ang kutob ko noon.
Kaya nung nasa ICU si Jacob ay pumasok ako at binantayan ko siya at kinausap kahit tulog siya. Kahit wala siyang malay. Oy mahal, kaya mo yan ha? Bata ka pa eh. Lumaban ka, okay? Ha mahal? Naririnig mo ako. Naririnig mo ako, di ba? Pero aminin ko sa'yo, iba yung kutob ko. Natatakot ako. Sana hindi magkototoo. Pero kung sakali mang iiwan mo na talaga kami, gusto kong magpasalamat sa'yo sa lahat ng ginawa mo para sa akin. Sa lahat ng pagmamahal, sa lahat ng pagmamalasakit. Gusto kong malaman mo na kahit nilibak ako ng ibang tao sa pagpapakasal sa'yo, ay wala akong pakialam kasi hindi nila nararamdaman yung pag-ibig na naramdaman ko para sa'yo. Mahal na mahal kita, mahal. Kailangan ka pa namin ni Harem, kaya kung pwede, makiusap ka sa Diyos. Huwag muna kamo. Huwag muna. Kaya lang Kuya Bono, hindi na siya inabot ng umaga. At the age of 33 noon, Kuya Bono, ay nabiyuda ako. Si Harem na grade 6 pa lang noon ay naulila sa ama. Nung unang gabi ng lamay ay may kinuha ko sa kwarto. Paglabas ko ay nagulat ako nang makita ko si Jacob sa pinto ng katabing kwarto. Tumayo ang balahibo ko noon pero nahimasmasan ako nang mapagtanto ko na hindi si Jacob ang nakita ko, kundi si Derek. Nakikiramay ako. Seryosong bati niya. Buti nalaman mo ang nangyari sa papa mo, tanong ko. Yumuko lang siya. Sinulyapan ako tsaka marahang pumasok sa kanyang silid na hindi na ako sinagot. Nung mailibing na si Jacob at malinis ang bakuran at nakaalis na rin si Derek pabalik ng Baguio, kung saan siya nagtatrabaho noon. Nagulat ako nung narinig kong nag-ring ang cellphone ni Jacob sa loob ng drawer ng side table ng kama namin. Nakiramdam ako bago ko binuksan ang drawer. Hindi yun tumigil sa pagre-ring kaya't marahan kong binuksan ang drawer at nakita ko kung sino ang tumatawag sa asawa ko. Si Derek na kanyang anak. Hinayaan ko lang mag-ring na mag-ring. Namatay ang phone pero nag-ring ulit. Kaya noon ay sinagot ko na. Derek, ba't mo tinatawagan ang cellphone ng papa mo? Akala ko naisama sa kabaong niya. Kung naisama, tatawagan mo? At umaasa ka na sasagutin ka niya? Okay ka lang? Oo. Malay mo sagutin niya. Bakit ba? Mayroon ka bang hindi nasabi sa kanya? May gusto ko bang tanungin na hindi mo na itanong nung buhay pa siya? Oo eh. Ano yun? Hindi ako nakapagpasalamat sa lahat ng sakripisyo niya sa akin. Hindi ko nasabi sa kanya na mahal ko siya. At proud na proud ako kasi siya yung tatay ko.
Bahagi ako napaluha nung marinig ko ang sinabing yun ni Derek, Kuya Bono. Nung matapos ang tawag ay ibabalik ko na dapat ang cellphone ni Jacob sa drawer, pero naisipan ko bigla na magbasa ng mga text messages. May mga text messages na hindi pa nabubuksan. Mga galing sa kaibigan niya at katrabaho na nagwe-wish na gumaling pa siya o magpagaling siya. Ang mga message na yon ay noong panahon na nasa ICU pa siya sa ospital. Tapos napansin ko na karamihan ng mga na-open na text message ay galing kay Derek na anak niya. Napakaraming ha kaya't alam kong nagkakabiruan sila. Nakangiti ako noon pero biglang nawala ang ngiti ko nung mabasa ko ang isang message ni Derek. Talaga? Okay lang sa'yo na asawahin ko si Wilma kapag nawala ka? Ganito ang text ni Derek at ang sagot ni Jacob ay, kung mangangako ka na mamahalin mo siya at aalagaan habang buhay, papayag ako. Tapos ang reply ni Derek, ha, di ka naman mawawala eh. Simpleng ubo lang yan, nagpapababy ka lang eh, sabi niya. Hindi nga anak, ramdam ko mahina na ako eh. Basta biling ko sa'yo, ikaw nang bahala kina Wilma at Harem. Ayun eh, drama ka pa dyan. 67 ka pa lang papa eh, malakas ka pa. At saka diba, masamang damo matagal mamatay. Tama ka, kaso nga lang, hindi ako masamang damo. Basta yung bilin ko sa'yo ha, kung ayaw mong multuhin kita gabi-gabi, sundin mo yung bilin ko sa'yo. Oo papa, si Wilma pa eh. Kaibig-ibig naman talaga siya. Ha. Yung totoo anak, may gusto ko sa misis ko. Wala. Ikaw naman di ka na mabiro. Tatalunin pa ba naman kita, itatay kita? Ayaw pang umamin na. Wala nga. Sige na papa, may work na ako eh. Mamaya na lang ulit ha. Inom ka ng lagundi o kaya yung gamot ni Bossing Dick para gumaling yung ubo mo. Sige anak, ingat ka palagi ha. Mahal kita. Hanggang dun lang ang conversation ng mag-ama. Saglit ako natigilan at nag-isip habang nakaupo sa gilid ng kama. Maya-maya pa'y tinawagan ko si Derek. Nasaan ka na ba? Tanong ko. Nasa terminal pa lang eh. Wala pang biyaheng Baguio. Bumalik ka muna dito. Mag-uusap tayo. Sige. Babalik ako dyan. Bumalik pa rin ng Baguio si Derek nung matapos kaming mag-usap. Kamukhang kamukha siya ng tatay niya, Kuya Bono, kaya't alam kong hindi ako mahihirapang mahalin siya. Ang usapan namin ni Derek ay bumalik siya matapos ng 1 taon. Kapag nakapagbabang luksa na ako at hindi pa siya nakakatagpo ng iba niyang mamahalin. Bumalik siya at tatanggapin ko siya. Kung sana ganun nga ang nangyari, Kuya Bono, yung after 1 year ay bigla siyang magpapakita ulit. Kaso hindi naman ganun ang nangyari. Araw-araw naman siyang tumatawag at nagtitext at yun nga nanliligaw. Hindi ko naman sinagot agad. Pinanindigan ko naman na after 1 year, tsaka pa lang ako magmamahal ulit. Kaya lang, wala akong trabaho noon at nag-aaral si Harem, kaya noon pa lang ay ginampanan na ni Derek ang tungkulin niya sa amin ni Harem. Ang sweldo niya ay pinapadala niya sa amin. Ito isang bagay na lalong nagpahulog ng loob ko sa kanya. So after 1 year, nagsama na nga kami bilang mag-asawa. Pangit sa paningin ng iba, kaya ang ginawa namin ay binenta namin ang bahay ni Jacob sa Tugigaraw tsaka kami lumipat ng Baguio para lang makaiwas kami sa mga mapanghusgang kaluluwa. Nakabili kami ng maliit na bahay sa Irisan at doon kami tumira. January 2017 ay isinilang ko naman si Catherine, anak namin ni Derek. Noong sumunod na taon, nagsara ang kumpanyang pinagtatrabahuan niya kaya't naisipan niya mag-apply ng trabaho sa abroad, kaya lang bagsak sa medical. May butas daw siya sa baga.
Hanggang sa noong 2 years old na si Catherine ay ako ang nagpasyang mag-apply bilang factory worker dito sa South Korea at pinalad namang matanggap. Sa agency sa Ermita, Kuya Bono, ay nakilala ko si Ate Isay, dating kaibigan ni Mama. Siya ang lumapit sa akin at sinabi niyang kahawig ko nga daw si Mama. Natuwa siya nung sabihin ko sa kanya kung sino ang ina ko. Kay Ate Isay ko nalaman ang isang katotohanan. Hindi naman pala naghahasa si Mama. Dati na nga lang daw kasing may asawa ang aking ama, kaya hindi siya pinakasalan. Bagay na sobrang ikinagalit ni Mama sa aking ama. Nasa Cebu daw ang aking ama ayon kay Ate Isay. Sinabi ko sa sarili ko, darating ang araw. Hahanapin ko ang aking ama. Or baka sakaling sa pamamagitan ng kwentong ito ay mapaaga na makilala ko siya. Nag-invest si Derek sa negosyo mula sa sweldo ko. Nagtayo siya ng water refilling station na ngayon ay may 3 ng branch. Malaki ang pasasalamat ko kay Derek, Kuya Bono, sapagkat dahil sa galing niya ay hindi mararanasan ng mga anak ko ang naranasan kong paghihirap nung ako'y bata pa. Si Harem ay binata na. 17 years old na pero napakaresponsable at sweet siyang anak, Kuya Bono. Si Catherine naman ay makulit, madaldal, pero maganda. By year 2022 pa matatapos ang kontrata ko dito, Kuya Bono, kaya't matagal pa talaga bago ako makauwi. Dumaan naman ang pandemic dito sa Korea pero hindi kasing lala dyan at sa iba pang bansa. Naagapan kasi dito kaya naman nung kasagsagan ng pandemya ay hindi man lang nagsara ang factory na pinagtatrabahuan namin. May mga protocol na sinusunod pero pumapasok pa rin kami regularly. Kuya Bono, fan mo ako sa CLS pa lang noon at tuwang-tuwa ako nung sinabi sa akin ng katrabaho ko dito na taga-Amulong na may YouTube channel ka na. Agad ko itong hinanap and bingo, matutupad na ang pangarap kong makapag-share ng kwento sa iyo at sana'y magustuhan nyo ang kakaibang kwento ng buhay at pag-ibig ko. Takot akong magtiwala sa iba, Kuya Bono, kaya dinikitan ko na lang yung mga taong pinagkakatiwalaan ko na. At malaki ang tiwala ko kay Derek, kaya naman kahit pangit sa paningin ng iba, ay pumayag na ako na maging mag-asawa kami kahit ama niya ang dati kong asawa. Total, mahal niya ako, mahal ko siya. So ano pang gagawin namin? At malaki din ang tiwala ko sa iyo, Kuya Bono, at sa programa mo kaya't pinapaubaya ko sa iyo ang kwentong ito ng buhay at pag-ibig ko. Libakin o husgahan man ako ng ibang tao na makakarinig nito, okay lang sa akin. Sanay na ako. Basta ako nagmahal lang ako at alam ng Diyos na mabuti ang kalooban ko. Lubusan ng nabura ang mga peklat sa binti at hita ko, Kuya Bono. Pero ang mga pangit na alaala nung maliit pa ako, alam kong hindi kailanman mabubura. Sail here, Kuya Bono, and please take care always. Sincerely yours, Wilma.
Totoo nga na kahit kailan hindi natin makakalimutan yung mga masamang nangyari sa atin ng nakaraan. Pero kapag matagal naman na at naalala natin, hindi na rin masakit, hindi ba? At saka isa pa na ipagpasa Diyos mo naman na lahat na nangyari sa'yo. Plus, natagpuan naman mo naman yung mga taong nagpahalaga at nagmahal sa'yo at nag-aalaga sa'yo ngayon, hindi ba? Wilma? Plus, natagpuan mo pa yung family ni Ma'am Ludi na talaga namang itinuring ka na parang kadugo. Iyan ay isang bagay na dapat mong ipagpasalamat sa Diyos sapagkat hindi lahat tayo ay nagkakaroon ng oportunidad na magkaroon ng kakilala na hindi natin kamag-anak pero minamahal tayo. Napakabuti ng pamilya ni Ma'am Ludi. Kaya kung ako sa iyo ay ipagpatuloy mo ang iyong magandang relasyon sa kanila. Ituring mo silang pamilya. Alam mo, Wilma, ang mga totoong tao ay yung kagaya ni Ma'am Ludi at ang kanyang mga anak na kapag nakakita ng inaapi ay mamahalin pa at aalagaan, pagmamalasakitan. At ang mga peking tao na nilikha siguro ni Satanas ay yung mga aapihin ka pa, ay api ka na nga. Mababa ka na, dadapurakin ka pa. So congratulations sa iyo sapagkat natagpuan mo si Jacob, si Derek at ang pamilya ni Ma'am Ludi. O si Ma'am Ludi pala at ang kanyang dalawang anak, except ang kanyang asawang mapagsamantala. Okay? Congratulations at maraming salamat for sharing your story dito sa DKB Dear Kuya Bono ng Bono's Love Tube. Mag-ingat ka at pagyamanin mo lagi ang pagmamahal sa puso mo para sa mga kaibigan mo, pamilya at lahat para makakilala mong mamahalin at pahahalagan ka. Again, Wilma, maraming salamat for sharing your story. Take care always and God bless you. Regards to your family in Baguio City. At but before we go nga pala, meron tayong mga shoutouts dito. Loon TV, Kyle's Everything, Letty Angdason, Oliver Bascos, Ivan Pagirigan, Christian Maborang, Raymart Acobo, Sir Rico Daraway, Isab Joy Sapina Pinyon, thank you so much. At sa lahat sa inyo na nanood at umantabay sa ating kwento ngayon, shout out sa inyong lahat. Sa mga hindi pa po nagsusubscribe, please subscribe mga kahugot. So hanggang sa muling umantabay para sa bagong kwento na hatid ng DKB Dear Kuya Bono ng Bono's Love Tube, the Kahugot YouTube channel.